Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and ngayong araw gusto ko lang komentuhan to. Bali nung mga nakaraan pa to, ito yung time na dinakip na nga si dating Pangulong Duterte, no? At dinala nga sa Netherlands. Bali kitang-kita sa video na ito na kung paano na minsikal, kumbaga nanakit itong asawa ni Duterte. So, kitang-kita nyo, ayan yung litrato ng sundalo. Kumbaga, men in uniform, sinaktan niya ng ganun. Hinampas niya po ng cellphone. Para mas klaro, ayan ha, kitang-kita na hinampas niya ng cellphone itong sundalo. And kitang-kita din po dyan, na sugat po. Kumbaga, bukol talaga, pasak talaga yung ginawa ng pananakit nitong si Hanelet. Biruin mo mga kababayan. Kung nagagawa nila yan sa mga men in uniform natin, kumbaga respetadong mga army natin, what more anong magagawa nila if mga ordinaryong tao lamang ito? 'Di ba? Kumbaga, of all people, dapat isa sila sa nakakaalam na bawal yung ganoong ginawa niya. 'Di ba? Siyempre, sundalo yan. Naka-uniforme, naka-duty. Wala namang ginagawa sa'yo. Pero anong ginawa mo? Sinaktan mo. Sinampas mo. Wala kang respeto. Ganun ba talaga pagka... Kasi, hindi naman lingid sa kaalaman ng mga kababayan natin. Yung ginawa ni Sarah dun sa sheriff, okay, we know the reason. Pero darating ba talaga dapat sa point na mananakit ka? Biruin mo kung yung mga kapwa mo nga na sabihin na natin parte ng pamahalaan. Siyempre, ang ating army is part ng gobyerno yan eh. Sasaktan mo ng ganun. What more yung mga ordinaryong tao, yung mga ordinaryong Pilipino. Kaya mga kababayan, ang daming mga Pilipino na, kasi nag-survey ako, maraming mga Pilipino na gusto magbigay ng opinion nila pero hindi nila magawa dahil iniisip nila palagi baka kung anong gawin sa kanila. Siyempre nga naman makikita natin na ganito kumilos itong mga to. Kahit sino, 'di ba? Parang maaalarma na baka kung anong gawin sa kanila. At ang nakakatawa pa mga kababayan, pagtapos mong manakit, pagtapos nyong argabyado ng mga Pilipino, yung mga biktima ng EJK, mga Pilipino rin po yan. May mga pamilya yan, kamag-anak yan, kaibigan yan. Na sabi ko nga, hindi nagkaroon ng pagkakataon, no? Para man lang malinis yung pangalan nila, para man lang, syempre, malaman ng taong bayan na hindi sila totoong adik. Kasi ang nangyari, syempre, itong mga tong na biktima, hindi sila nagkaroon ng chance na magka-due process. Hindi sila nagkaroon ng chance na linisin man lang, klaruhin man lang yung pangalan nila. Kasi, kumbaga nakakabit na sa kanila yung word na adik. Kahit na hindi naman dumaan sa tamang proseso. Kasi nga, pinaslang na lang ng, di ba wala silang kalaban-laban. Di naman pwedeng sabihin na nanlaban. Kasi kitang-kita naman sa mga yung ibang CCTV yung mga, ibang may mga footage kitang-kita mo naman manlalaban pa ba yun? Yung ibang pinapasok sa bahay. Paano makakapanlaban yun? 'Di ba? So, yung pinapakalat nila, yung sinisigaw nila ngayon na justice kay Duterte daw, pauwiin na daw si Duterte. Mga kababayan, may trial pa. Hindi pa siya yung ikukulong talaga, iimbestigahan pa. Kaya, pasalamat kayo na si Duterte kahit maraming mga kababayan natin ang nadamay noong panahon ng war on drugs. Siya nagkaroon ng due process. Siya may due process. Yung mga kababayan natin na naging biktima ng EJK, wala po. Di sila nagkaroon. Pinagkaitan sa kanila yung bagay na yan. And kung alam ko may magsasabi na naman dyan, paano naman yung mga nabiktima ng addict, yung mga na-rape, blah, blah, blah. Mga kababayan, ito lang yan. Kung kayo humingi kayo ng hustisya doon sa mga na-rape, ako din naman ganun. Pero sabi ko nga, kailangan dumaan sa due process kasi paano natin mapapatunayan na sila talaga yung gumawa nun, na guilty talaga sila dun sa inaakusa sa kanila kung hindi siya dadaan sa due process. 'Di ba? Ganun lang naman yun eh.
Eh, may napanood pa nga akong clip. Siyempre, pinagtatanggol nyo, di ba? Yung mga na-rape, ganyan-ganyan. May isa pa nga video, kwento ni Duterte kung gaano daw siya kababoy. Na, kasi nga, nung time na mayor ata siya nun, ipi-play ko yung clip, pero siya, so sabi niya dyan, sinabi niya kung gaano siya kababoy. Kaya nabanggit din na, tinignan niya yung mga na-rape. Sabi niya, dapat mayor ang mauna. Hindi alam mo, kahit pasabihin ninyo, i-reason ninyo joke siya, hindi siya magandang joke kasi nakakabastos siya sa mga kababaihan. And alam niyo naman kung gaano siya kabastos. The way na magsalita siya. Kahit yung pagmumura pa lang niya, hindi na maganda. 'Di ba? So ito nga, babalik tayo. Yung mga nabiktima po ng EJK, mga Pilipino rin yun. So ito kasi, ano na to, ang sabi dito ni Hanileto, tulong mga Pilipino, tulong. Buti sana kung naging abusado siya. Huwag tayong titigil. Nakikiusap ako sa inyo. Wala kaming laban. Sobra pang aabuso ito. Hindi niya deserve. Well, para sa akin, deserve niya ito. Pasalamat nga may due process, diba? Para malaman ng taong bayan. Lalo na yung mga nabibilog ang ulo, yung mga madaling mauto. No, na mga hindi talaga nakakaalam kung ano ba talaga ang nangyari. Sabi pa niya, mas mabuti ng pinatay nyo na lang siya doon. Ayan, yun yung sinabi ha. Parang may mga, ako magtatanong ha, may plano ba kayo? Kasi related yan sa pag-uusapan natin mamaya, no? So, yun nga, kayo talaga walang laban? Hindi ba yung mga walang laban is yung mga nabiktima ng EJK, yung mga basta na lang pinaslang at hindi nagkaroon ng pagkakataon na linisin ng kanilang mga pangalan? Kayo pa talaga yung walang laban? Eh, kayo dadaan sa tamang proseso, sa due process. O baka may magsabi dyan, bakit hindi i-try dito sa Pilipinas? Alam naman natin ang mangyayari, wag na tayong maglokohan. Alam na natin, ayoko na lang magsalita kasi mamaya sabihin niyo fake news ako. Pero alam naman natin ang posibleng mangyari. Kaya tama lang na nasa ICC siya. ICC na yung, kumbaga, dumaan sa trial, dun siya dumaan sa trial. Para magkaroon ng fairness. Kasi alam naman natin, huwag nyo nang sabihin na walang kapangyarihan sila, na hindi sila makapangyarihan, hindi sila powerful. Alam naman natin yung totoo. Huwag na tayo magbulahan, huwag na tayo maglokohan. Doon na tayo sa reality. Kaya mas maigi yun. Pero syempre, mas magpasalamat kayo kasi may due process. Yung mga naging biktima, wala po. Pinagkaitan sila ng tamang proseso para litisin, para patunayan kung yung mga claims ba sa kanila ay totoo. Kaya nga sana, no, itong mga kababayan natin, bago nyo ibuka yung bibig nyo, mag-isip naman kayo maigi. Pag-isipan nyo naman yung mga babanggitin nyo, yung mga pagtatanggol na gagawin nyo. Ha? Kasi nakakahiya po. Sa totoo lang, pag against ka kasi sa kanila, ad hominem attack yung gagawin nila. Sasabihin nila, bangag ka, mukha kang bangag. Well, in fact, yung mga nagko-comment ng ganyan, mas mukha pang bangag sa akin. Diba? So, yun lang naman. And sana, no, mag-fact check tayo. Kaysa nagko-comment kayo, take time to dig deeper para naman aware kayo sa nangyayari sa ating bansa. So, yun lang mga kababayan. And maraming salamat sa inyo lahat.